Glory to God at tunay nga ang Diyos ay tunay na mabuti. Praise God for that wonderful song na binahagi sa atin. We always look upon the pains that we are experiencing without knowing that this pain are caused by us mismo. Hindi galing sa Diyos. Tayo rin ang gumawa ng dahilan para tayo masaktan. Hallelujah. Praise God for that wonderful message na mula sa awit na yon. It is an old song. At yung ito ang araw ay new version. So sabi nga natin, ang Kristiyano sa bawat araw, may pagsubok man o wala, ay dapat magsaya at magpuri sa Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa na nakatunghay sa gawain ito sa ating daily devotion, Heaven's Treasure. No, bakit po natin sinabing Heaven's Treasure? Sapagkat sabi nga natin, the Word of God, all its truth, all its lessons are gold compared to treasure. So, ginto siya. You need to dig in, you need to commit yourselves to understand, no? Meditate the Word of God, and then when you do that, then gold, pure gold, will come out, no? Sa messages na to. Sa oras na to, babalikan natin yung pag-aaral natin sa aklat ng Roma, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, at ang isang bagong salita na ating matutunghayan ay yung tinatawag natin sanctification. No? Ano ba yung sanctification? Noong nakaraan, pinag-usapan na natin yung tinatawag nating the righteousness of God, ang pagliligtas ng Diyos. No? Sa kabila na yung salitang pagliligtas ay hindi yun nakahulugan ng righteousness. In English version, that is the only word na appropriate para sa tinatawag nating kabutihan ng Diyos sa atin. He saves us. No, yung katwiran ng Diyos that na wala siyang ginagawang iba, kapapahamak ng tao maliban sa kanyang pagliligtas. When people perish, hindi dahil sa ang Panginoon ang gumawa nun. We perish because of the sins that we have done, no? So, sabi nga natin, yung kasalanan na yun ang dahilan kaya tayo napapahamak. Now, good morning po sa lahat, kay Nanay Linda, magandang umaga, kay Sister Luz, sa Javier, no? Sa Singapore, kila Ate Ana, diyan sa Cabrera, Republic of the Philippines, sa aking pinakamalapit na may bahay. Okay, Sister Letty mula sa Carmona. Good morning kila nanay, kila tatay, kila Sister Laarni. Hallelujah, kila Brother Ronel, Dandan. Praise God, kay Ate Leia. Okay, sana yung pusa sa inyo ay tahimik. Kay Sister Margie, good morning, good morning, good morning. Hallelujah. So tayo po'y manalangin. Atin pong isama sa panalangin. This is not only an opening prayer. This is already our prayer. No? Na tunay nga sa umagang ito, naisipin natin ang lahat ng mga anak ng Diyos, ng ating mga kapatiran, ng ating pamilya, ang ating mga anak, ang ating mga kapatid, magulang na lumalabas ng bahay. No? Na sa panahong ito, mahigit na pong 1 milyon ang nahawa ng COVID-19 sa Pilipinas, and naging malaking issue yan sa balita kagabi. But still, sa mga anak ng Diyos, ang pinakamalaking issue ay ang pagliligtas ng Diyos sa tao. Handang-handa ang Diyos. So isama natin sa panalangin ang ating mga frontliners sa mga hospitals. So kagabi pinakita yung sa National Kidney and Transplant Institute na kung saan nasa labas na halos yung mga pasyente dahil wala ng lugar. So bilang mga anak ng Diyos, wag nating isawalang bahala ang katotohanan ito.
bilang mga anak ng Diyos, dapat tayo po ang kamay, ang daluyan ng kapangyarihan ng Diyos. Kung wala tayong hihilingin para sa bayan natin, walang tatanggapin ang bayan natin. So tandaan po natin yan. God only listen to His people. Yan po ang sabi ng 2 Chronicles chapter 7, verse 14. So, marami ba ang mga anak ng Diyos? Nasa sa inyo yan. Hallelujah. Good morning po sa Hankins 2, sa mga kapitbahay namin na nakikitunghay, nakikipanood dito. Hallelujah. Praise God. Tayo po'y manalangin, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa kabutihang loob mo. Hindi mo kami pinababayaan. Hindi mo kami iniiwan katulad ng iyong pangako. O Diyos, ang kabutihan mo ay namamalas namin sa bawat araw. We don't deserve these good things, but you freely and generously showering it in our lives, Lord. Salamat po ng marami, O Diyos, sa iyong generosity, sa iyong pag-ibig na walang kapantay. Ama, sa oras to kami po himingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na aming nagawa. Kami po'y linisin mo, O Diyos. Kabagan mo kami, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na sa pangako mo sa iyong banal na dugo na dumaloy sa krus, kami nalinis sa aming kasalanan. We thank you, Lord, for your sacrifice in order for us to be righteous, to be blameless in your presence today. Thank you, O God, sapagkat ang effort mo sa krus ng Kalbaryo ang dahilan kung bakit bukas ang langit sa aming mga panalangin. So, Father God, we thank you for your love. We thank you for everything na binibigay mo sa amin, sa mga blessings sa tinatanggap namin, sa protection. Ama, sa oras pong ito, inilalapit po namin ang aming bayan. We have reached the 1 million mark, more than 1 million active cases of COVID-19. Lord, we pray, Lord, hallelujah, na tunay nga, Panginoon, out of this active case, no, Lord, hallelujah, mahigit ng 1 milyon ang nahawa. And sa kabila nun, Panginoon, marami ka pa rin pinagagaling at patuloy na pagagalingin, Panginoon. Ama, sa oras to, Lord, we do not look on the numbers, but we look upon you, O God. Lord, hallelujah, the more we focus our eyes and heart to this COVID-19, the more in despair, the more na pain ang aming mararamdaman, O God. Lord, kami po, Panginoon, ay dumudulog sa iyo, Lord. Maging sa mga pamilya na nawala ng mahal sa buhay, Panginoon, dahil sa COVID-19. Sa mga naulila, sa mga nawala ng kapatid, ng anak. O Diyos, sa oras ito, Lord, bring your comfort to them. At dalahin po namin naman na ma-overcome nila ang kalungkutan at makita naman nila, Panginoon, ang pangako mo na kaligtasan, kagalingan. O Diyos, sa oras ito, ingatan mo ang aming mga mahal sa buhay na papasok sa trabaho. Maging, Panginoon, sa maghahanap buhay, Panginoon, sa mga magbi-business. Dalangin ko po, Diyos, pangunahan mo sila. Hawiin mo ang lahat ng masasamang loob, lahat ng manloloko, lahat ng magnanakaw na patuloy na aali-aligid sa iyong mga anak. O Diyos, sinadalangin po namin Ama ang iyong protection sa kanila. We pray, Lord, for your mighty angels to surround them and protect them, Lord, as they coming out from their houses and as they return, as they coming in to their homes. So, Father God, we pray, O God, na tunay nga, O Diyos, na ang lahat ng ito ay gagawin mo sapagkat ito ang pangako mo sa iyong mga anak. Father God, we also pray, Lord, sa osa to, sa mga pamilya na mayroong COVID-19 infection, Panginoon, sa kanilang pamilya, sa kanilang mamahal sa buhay, Lord. We pray for your healing power to flow to these people. May the message, Lord, bring healing to these people. May this message, Lord, bring them enlightenment sa kanilang confusion, sa kaguluhan na naganap sa kanilang buhay.
because of this pandemic. We also pray, Lord, na sa oras na ito, Panginoon, we pray na yung mga community pantry, Lord, na kumakalat, it is good, Lord, na ginagawa nila ito bilang pagtulong sa lahat. But we have to be very careful, Lord, because kung di makokontrol ang observance of minimum safety protocol, Father God, hindi sila nakakatulong, bagkus nakakadagdag pa, Panginoon. There, I pray, Lord, that these people will be given, O God, wisdom, not on how to help people, to help our kababayan, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, maraming paraan without putting our people, Lord, sa danger of infection sa COVID-19. And we thank you, Jesus. Hallelujah. Sa oras ito, Panginoon, we pray also for our economic condition, O God. Bilyong-bilyong piso ang nawawala, Panginoon. Nawawala dahil sa COVID-19 na ito at sa quarantine. Lord, we pray, O God, sa pangalan ng Panginoong Kristo na tulungan mo ang mga taong ito na nawawalan ng kinikita at trabaho dahil sa aming community quarantine. So Lord, we pray, O God, continue to move, Lord. I pray, O God, na bawat pamilya ay merong kakainin sa kanilang hapagkainan sa araw na ito. At tunay nga, O Diyos, tatanggap ng biyaya mula sa iyo, Panginoon. We also pray, Lord, na masumpungan ka ng mga tao na naghahanap ng kasagutan, ng kaliwanagan, ng kaligtasan, O Diyos. Nalagin po namin naman maging yung mga tao na alipin ng bisyo, alipin ng alak, alipin ng droga, alipin ng kasalanan, immorality. Lord, in the name of Jesus, we are praying, Lord, for your mercy, O God, that these people, Lord, will be saved from all the clutches of evil and the bad effect of sin. So, Father God, I pray for your healing power to reach these people through your message, through your word, O God, and through your missionaries, through your servant, Lord, that will open their heart and mind with the help of the Holy Spirit as they introduce you, Jesus Christ, into their lives. I pray, Lord, that they will have open heart and mind, O God, to accept your love, your salvation, and your chance, O God, to give him a life which is, hallelujah, productive, kasaya-saya, Father. So thank you, Father. Thank you, Lord. And we also pray, Lord, for those people who are celebrating birthdays today. We pray, Lord, that they will find you, that they will receive, O Lord, a favor, a grace, Lord, biyaya na galing sa iyo, not because of their birthday celebration, but because you daily shower us with your favor and graces. So thank you, Father. Salamat po na marami, and we pray for the Holy Spirit to open our hearts and mind to these messages. Sa iba ho, nahirapan silang intindihin. Pero sa sino man naghahanap, nagsasaliksik sa iyo, Panginoon, may this message, Lord, hallelujah, unshackle them from all the lies and deceit of the enemy. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Salamat po ng marami sa bawat isa. Hallelujah. Kila Sister Nenette, kila Sister Christine, Sister Luz, ng anak ni Nanay Julie. Okay? Kahit malayo ang Dasmariñas, Cavite. Welcome, welcome. Hallelujah. Praise the Lord. Sa umagang ito, let us open our Bible in Romans chapter 6, verses 1 to 14. No? Chapter 6, verse 1 to 14. Alam niyo po ang kagandahan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, ito ang aklat na tumutukoy sa detalyadong pagpapaliwanag sa kabutihan ng Diyos na binigay sa atin. Alam natin tayo'y niligtas, pero paano tayo niligtas?
Alam nating tayo ay natubos sa kasalanan. Anong halaga ang ipinalit para sa kasalanan ng sanlibutan? Sa pamagitan ng sulat na ito ni Pablo, naliwanagan tayo sa plano ng ating Diyos. Kaya sabi nga kung ating babalikan ng pinag-aralan natin sa Romans chapter 5, verse 20, letter B, but where sin increased, grace abounded all the more. No, ang sabi dito, kung saan dumarami ang kasalanan, mas lumalawak ang biyaya ng Diyos. So, ano ibig sabihin nito? Habang gumagawa tayo ng kasalanan, handa ang Diyos na pagpatawad. That's true. But is it good or is it bad? Ang ibig lamang sabihin dito ng Panginoon, kung dumating ang puntong tayo'y nagkasala, sa pamagitan ni Pablo, sinabi niya dito, nananatili ang biyaya ng Diyos. Mas malaki ang biyaya ng Diyos sa kaya nating gawing kasalanan. Hallelujah. Simulan natin sa osa to in relation to chapter 5. Romans 6:1. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? So, sabi ng talatang 2, hallelujah, hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan, kaya't hindi na tayo dapat mabuhay sa pagkakasala. So, napakaliwanag nito. Kaya lang ang nagiging problema ng tao is this. Paano ba mamuhay ng walang kasalanan o malaya sa tanikala ng kaaway, ng kasalanan? Sa totoo lang, maraming tao ang nag-e-effort at nag-fail. Maraming tao ang gustong tumalikod, pero bumabalik at bumabalik. So, kapag nagkasala ba ako, ay muli akong mahuhulog sa kadiliman? Pag nagagawa ba ako ng kasalanan, mawawala ba ang aking kaligtasan? So, yan ang totoo. Yan ang question. Mga kapatid, katotohanan na yung kasalanan na sumira sa mabuting layunin ng Diyos sa kanyang pagkalikha kay Eva at Adan. Ang kasalanan ito ang nagbigay ng kadiliman at matinding kahirapan sa tao. Mula sa panahon ni Eva at Adan hanggang sa panahon ni Noah. Babasahin niyo ang Biblia, matinding kahirapan ang inabot ng mga tao noon. So, sabi nga natin, isang pagkakasala na nagbunga ng matinding kahirapan sa mundo. Ngayon, paano tayo makalalaya sa kasalanan? Paano ba tayo makakapamuhay ng walang kasalanan? Kung tatanungin tayo, marami sasagot sa inyo, manalangin lagi, magbasa ng Bible, magpuri sa Diyos, sumamba sa Diyos, dumalo ng gawain, dumalo ng mga services sa church, no? Marami. Pero sa totoo lang, isa lang talaga ang kailangan. How close are we to the Lord Jesus Christ? Naalala niyo si Martha at si Mary. Nagreklamo si Martha sa Panginoon at pinakiusapan si Mary na nakikinig sa kanyang harapan na patulungin siya sa kanyang trabaho. Pero sinabi ng Panginoon, Martha, Martha, abala ka sa maraming bagay. Isa lang naman ang dapat gawin. Isa lang ang pinakamalaga. At pinili yon ng kapatid mo. So, mga kapatid, this is the secret of winning our war against sin. Sabi nga natin, ito, sanctification. What is sanctification? Sabi ng dictionary, becoming more like Christ. So, ibig sabihin, becoming more like Jesus. The process of pursuing holiness, not without Jesus, but through Jesus,
in Christ alone. So ito po ang sabi ni Pablo na pinakamabisa na paraan para lumaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang chapter 6 ng Romans ay nagpapaiwatig patungkol dito. Spiritual union with Christ. No? Ano yun? Is it possible? Totoo ba yan? Na tayo'y magiging kaisa ng Panginoon, magiging isa sa Panginoon. Salip na titingalain mo siya sa langit, ay magiging isa kayo. Okay, number 1, the big why. Bakit ito ang tugon ni Pablo sa mga taga-Roma? Number 1, sa mga sulat ni Pablo, paulit-ulit niya binigyan ng diin ito. In Christ, sabi dito, 150 times sa kanyang mga aklat. Okay? 150 times, Paul mentioned it. So doon pa lamang sa dami ng pag-uulit ng salitang in Christ, kay Kristo, ay nakikita na natin yung pagdidiin ni Pablo sa mensaheng ito. Number 2, ang pakikipag-isa kay Kristo ay ang dahilan kung bakit tayo nahirap, kung bakit tayo napili. Ito ang nagbukas sa atin kay Kristo. Sabi nga dito, in Christ, I am created. I am created in Christ. Sabi nga ho ng Ephesians 2:10, tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na tinalaganan ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Amen for that. Number 2, crucified with Him. We are crucified with Christ. Galatians chapter 2 verse 20, hallelujah, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Hallelujah, for that wonderful word. Next, buried with Him. Namatay na kasama ni Kristo. Nang kayo'y bautismohan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Hallelujah. So, another thing, baptized into Christ and His death. Hallelujah. Praise God. No? So, yan yung pag-uusapan, yan yung tinukoy kanina. And then next, united with Him in His resurrection. So, united with Him in His resurrection. Next, seated with Him in the heavenly places. So, ano ibig sabihin nito? Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Hallelujah. So nakita po natin at marami pang iba. So ang dami pong bunga, benepisyo. Nakikita natin dito na tayo ay nilikha ni Kristo. Tayo'y napako na, tayo'y inilibing na at muling nabuhay. Katulad ni Kristo, at sabi dito, tayo'y kaisa at tunay nga kasama na sa Kanyang trono sa kaharian
ng Diyos. Hallelujah. Number 2, yung pagiging isa kay Kristo. Ay sabi nga natin, marami pa itong bunga, no? Hindi na natin isa-isahin, but to the extent we are justified, glorified, sanctified, called, ang sabi dito, we are made alive, created anew, adopted, and elected. So, ito, ang sabi nga natin, ay bunga ng pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. So, it is very important that our lives, your lives, my life, is connected to the Lord. Hallelujah. Ito ang isang bagay na hindi na tuklasan ng mga Pariseo at Eskriba. Na magiging matuwid ang buhay mo, hindi sa sarili mong lakas, kundi sa pakikipag-isa mo sa Panginoong Jesucristo. Kaya dapat ang mabuting balita ay hindi lamang kaalaman ng katotohanan, kundi ang pagkakataon na mabuhay kasama ni Kristo sa katawang ito. Kaya lang meron nga diyang kulto na ang pagkakaintindi niya ng katulad ni Kristo ay sinasabi niya na siya na ang anak ng Diyos. No? So kulto po yun. Hindi po totoo yun. So ngayon, ang tanong, ang aklat ng Roma chapter 6 ay binibigyan ng diin ang pakikipag-isang ito kay Kristo sa spiritual. Okay, number 1, let us understand. Ano ba ang kahulugan nito? Ano ba ang kahulugan ng tinatawag natin pakikipag-isa kay Kristo? Roma chapter 6 verse 3. Hindi niyo ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan na sa kanyang kamatayan? So, nakita niyo dito yung salitang bautismo. Ito ang kahulugan nun. Inilulubog tayo sa tubig bilang simbolo ng kamatayan. Kaya hindi po pwedeng wibisikan yung tao o bubuhusan yung ulo. Kaya may isang relihiyon na mali ang pagkakahulugan nila sa salita ng Diyos. Sabi nga natin, ang comparison ng baptism is death from sin. At yung pag-ahon mula sa tubig is resurrection through Christ Jesus. So anong ibig sabihin nito? Tayong lahat, hallelujah, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama. Nabautismohan na po ba kayo? Ang bautismo ay hindi ito yung membership sa simbahan. Kung tayo ay nabautismohan, dapat naintindihan natin ang kahulugan ng paglulubog sa tubig. How many times do we need to be baptized? Only once. Tandaan natin, ang Panginoon Jesucristo ay nabautismuhan at pagkatapos niya mabautismuhan bilang halimbawa, saka siya nagsimula sa kanyang paglilingkod sa kaharian ng Diyos. So, pinakita ni Lord paano simulan ang paglilingkod. Next, sabi nga ng sumunod na talata, hallelujah, verse 5, sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay
tulad ng kanyang pagkabuhay. So, ang bautismo na isinagawa natin, minsan sa ating buhay, hindi ng panahon kayo sanggol. Sapagkat ang sanggol ay hindi niya alam ang tama at mali. Sapagkat ang bautismo ay isang desisyon, hindi ng magulang, kundi ng taong babautismohan o bibinyatan. No? Ito ay kanyang pagsusuko ng kanyang buhay. Ang araw ng kanyang bautismo ay ang araw na kung saan nagdesisyon siyang mamatay sa kasalanan at ngayon muling mabuhay sa Panginoong Hesukristo. So when we talk about baptism, being one in Christ through baptism means we are dead from sin and now alive in Jesus Christ. Amen po ba? So, patay na tayo sa kasalanan at ngayon binuhay na tayo ng Panginoon at malaya sa kasalanan. Palakpakan natin ang Panginoon. Sumunod. Kamali ng pindot. Okay, sumunod. Romans 6:6. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay at ang makasalanang katawan. We are talking about the old nature, the sinful body, yung sinful life. Okay? Lahat ng tao ay nagkasala. At sabi nga dito, lahat ng tao ay dapat mamatay. Pero dahil sa kabutihang loob, tayo'y naligtas. At ang lumang buhay ay ipinakong kasama niya upang mamatay na ang kasalanan ng katawan nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Kaya kapatid, sa kasalukuyan, tayo ay malaya na mula sa epekto at mula sa tinatawag nating kabayaran sa kasalanan, which is kamatayan. Okay? So malaya na tayo. So ibig sabihin, kung gumagawa ka pa ng kasalanan, ano ibig sabihin nun? Hindi ka totoong Kristiyano? No. Kapatid, patay na tayo sa kasalanan. Ang problema, ang isip natin, binubuhay ang kasalanan. Ang diablo, nagbubulong sa atin. Hindi pa patay ang lumang Ronnie, ang lumang Tess, ang sino man sa inyo. Buhay pa yan. Hindi pa totoo yan. Tawag dyan multo. Pag nakagawa ka muli ng kasalanan, nabalikan mo yung kasalanan na yon, it doesn't mean alipin ka na naman. Supposed to be, parang kinalabit ka lang at paalala. Pero meron ka ng kapangyarihan kumawala at tumalikod sa kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Pinalaya na tayo ng Panginoong Jesucristo. At kung nais niyong manatiling malaya, manatili kayo at makipag-isa sa ating Diyos. Meron kaming binirong matandang babae na nagsisigarilyo ng pabaliktad. Yung baga na sigarilyo nasa loob. Sabi namin, nanay, tinanggap mo na si Kristo. Kawawa naman si Lord. Bakit? Kasi naninigarilyo ka pa. Yung usok pumapasok sa dibdib, sa puso mo. Sabi naman ng nanay, huwag kang mag-alala. Bakit? Hindi ko naman nilulunok yung usok. No? Sabi nga natin, sorry po. Ano ibig sabihin ng literal? Literal ba na si Kristo ay nasa ating puso, nasa ating physical body? No? Kapatid, ang tinutukoy nating puso, ang tinutukoy nating pagtanggap sa Panginoon, hallelujah, ay kasama na doon yung ating knowledge sa Lord. Kasama na doon yung indwelling of the Holy Spirit. Noon wala kang power to resist temptation. Noon wala kang power sa epekto ng kasalanan sa buhay mo. Kung saan kadalin ng kasalanan mo, sumusunod ng katawan mo. Pero dahil kay Kristo ngayon,
Malaya na tayo. We have the Holy Spirit within, no? Nakasama-kasama natin. Araw, gabi. Siya nagtuturo sa atin kung anong dapat ipanalangin at dapat gawin. So, ano ibig sabihin nito? The old self is in the past. Ended. Wala na. Pinakamagandang halimbawa nito ay yung paru-paro. Mula sa isang uod o caterpillar na gumagapa, siya ay naging isang bagong nilalang na lumilipad at ubod ng ganda. This is the new life. Hindi ka lang caterpillar na lumilipad, kundi isa ka ng bagong nilalang. Yung caterpillar o yung uod ay wala na. Malaya ka na. Kapatid, yan ang kabutihan ng Diyos. Number 2, sunod, the body of sin is no longer has power over us. Putol na at nadikala. Malaya na kayo. Malaya na tayo. Tayong nakipag-isa kay Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God for that. Next, Romans 6:8. Ngunit tayo naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo. Kung namatay tayong kasama niya. Amen. So, let us crucify the old self. Let's crucify the sin that is coming to the old body. Old life. Old life. Hallelujah. Alam natin si Kristo naman yung binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Hallelujah. Praise God. Praise God for this wonderful message. No? Akala natin mag-e-effort tayo para maging kaisa ni Kristo. Ang totoo, ang Diyos ang kumikilos sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Nang tinanggap mo ang Panginoon, nagbago kang nilalang. Nang tinanggap mo ang Panginoon, ang lahat ay bago na. Hallelujah. Praise God for that wonderful truth na tinutukoy ng banal na kasulatan. Sabi nga dito, nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya kapatid, now we live with Christ. We have been spiritually resurrected with Christ. So ito ang dahilan kung bakit napakalaga ang pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakahaba po ng message na to at ito po'y itutuloy natin bukas. Huwag kayong absent. Hallelujah. Ang ating pinag-uusapan, paano tayo lalaya mula sa buhay ng kasalanan. And the only way, the only answer is not just praying, not just worshiping God. Hindi lang yung pagdalo sa gawain, sa fellowship, o yung paglilingkod sa Diyos sa misyon. Kapatid, ang tunay na paraan para lumaya tayo sa tanikala ng kasalanan sa ating buhay ay sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. So mga kapatid, anong pinag-usapan natin dyan? Pinag-usapan natin dyan that yung baptism that we are now dead and alive, dead from sin and alive with Christ. At ang kasalanan na nasa ating buhay ay patay na. Napako na ang kasalanan. Tayo ay malaya na. Kaya huwag ka nang mag-isip, mangamba, kung ikay nagkasala
nagkasala, kapatid. Katulad nga ng inyong mga magulang, pag nagkasala ba ang inyong anak, hindi nyo na siya anak? Pag nagkasala ba ang iyong kapatid, hindi mo na siya patatawarin, hindi mo na siya kapatid? Maaari ng iba, nagagawa nila ito na huwag magpatawad. Pero ang kalugod-lugod sa Diyos, itinuturing niya tayong kanyang anak, kanyang pamilya. Kaya ang kanyang pag-iingat sa atin, hindi lang tayo tumitingala sa langit. Ang Diyos mismo ang kumikilos sa buhay natin sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, at sa ngalan ng banal na Espiritu. Tayo'y manalangin, itutuloy po natin ito bukas. So, ibig sabihin, how can we experience our spiritual union? No? Pakikipag-isa kay Kristo. Pinaliwanag na sa atin ngayon kung paano ang pakikipag-isa kay Kristo. Tayo'y manalangin. Aming Ama, tunay nga o Diyos na hindi namin masusukat ang biyaya ng kapatawaran, ng pag-ibig, ng sakripisyo mo sa amin para kami maligtas sa kasalanan. Ibinigay mo ang lahat, hindi inagaw sa iyo, kundi kusang loob na inialay mo ang iyong buhay upang kami ay magkaroon ng kalayaan sa kasalanan. Salamat po sa kabutiang loob mo at tunay nga, Panginoon, na sa araw na ito, lalakad kami na may tagumpay, hindi dahil sa kaya naming labanan ng kasalanan, kundi dahil alam namin, kasama ka namin sa aming paggising hanggang sa aming paghimlay. Salamat po ng marami. Dalangin ko po na maintindihan nito ng lahat. At tunay nga, O Diyos, magbigay sa amin ng panibagong sigla sa katapatan ng iyong pag-ibig sa amin. Hallelujah. Salamat po na marami, Ama, sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen and amen. Magandang umaga po.